Thank you. Are we not yet? Not yet, sir. Sir? Give me the signal. I'll introduce sir and you can read the statement, sir. Senator naman si John, pinakamahirap mag... Katabi ko lahat ng kadamay ko sa problema. Kaya dahan-dahan naman sa tanong pagkatapos. Pag pinabalik yung 800,000, damay-damay kami maghahanap ng trabaho nilang 800,000. Okay. Ladies and gentlemen, President Benigno S. Aquino III. Nga po. Kasagsagan ng kudeta noong 1987 nang inambush ako. Kasama ang 4 sa aking sekil. 3 sa mga inata sa mga laga sa aking buhay ang namatay. 2 sa mga biktima ng naganap na ambush ay nagpaplano ng magpakasal at natural, hindi natuloy. Ang isa na may hindi na inabutan ang pagsilang ng kanyang huling anak. Mula sa burol hanggang sa ngayon, hindi ko maiwasang pag-isipan at sisihin ang aking sarili na baka kung hindi kami lumabas noon, baka buhay pa sila ngayon. Na kung wala kaming kailangan puntahan noon, baka kasama pa nila ngayon ang kanilang anak, asawa at pamilya. Dahil sa pangyayari ito, mas naging importante sa akin ang halaga ng buhay ng aking kapwa, lalo na kung ito'y apektado ng aking mga desisyon at pagkilos. Ganito mismo ang kinakaharap ko ngayon sa gitna ng mga nangyayari sa Sabah. Bilang Pangulo, nakaatang sa aking balikat ang buhay hindi lamang ng grupo ni Raja Muda Agbimuddin Kiram, kundi maging ang kapakanan at kaligtasan ng tinatayang 800,000 Pilipinong nasa Sabah. Bawat buhay ay mahalaga at wala tayong ibang pakay kundi ang mangibabaw ang kaligtasan ng mga kababayan natin. Nasa man sila ng mundo. Magprangkahan nga po tayo. Kung baliktad ang sitwasyon at sarili nating komunidad ang pinasok ng sinumang armadong grupo, pwede bang magwalang kibo na lang tayo? Hindi rin ba tayo magpapasaklolo sa pamahalaan? Kahit naman po anong lahi, basta may banta sa kanilang kaligtasan, papalag at gagawa ng paraan upang mailayo ang kanilang mamamayan sa banta ng karahasan. Paano ka naman makakaasa ng resonableng usapan kung tinututukan mo ng baril sa mukha ang kabilang panig? Kung gusto mo talagang umusad ang usapan, tanggalin mo muna ang banta sa kaligtasan ng iyong kausap. Pinipilit nating paghandaan maski ano ang kahinatnan ng mga pangyayari. Bawat ahensya ng gobyerno may kaugnayan at responsibilidad sa iba't ibang aspeto na maaaring ibunga ng kaguluhan ay matagal na nating inatasan na una pag-aralan at pangalawa paghandaan ang implikasyon. Saksi tayong lahat sa kakayahan at dedikasyon ng ating mga kapatid na Muslim. Handa sila tulungan tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Hindi pa rin nagbabago ang panawagan ko sa angkan ni Sultan Jamalul Kiram III. Hindi resonableng humingi ng pangunawa kung nakatutok ang iyong armas sa muka ng iyong kausap. Magsisimula lamang ang resonableng usapan oras na maging handa kayong huminahon at magtimpi at humarap sa mesa ng may bukas na pag-iisip. Mulat tayong may mga taong nagkuntsabahan upang humantong tayo sa sitwasyong ito. Isang sitwasyong walang agarang solusyon. Ilan po sa kanila ay nakikita natin, habang ang iba naman ay nagkukubli pa rin sa dilim. Hindi po kakayanin ng angkan ni Sultan Jamalul Kiram III na gawing mag-isa ang ganitong uri ng pagkilos. Kapansin-pansin din ang nag-iisang linya ng mga kritiko para gatungan ang malubhanang sitwasyon. Pinalubhan nila ang isyong ito at ginagawa nila ito habang inilalagay sa peligro ang daang-daang libong Pilipino. Sa mga taong nasa likod nito, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi magtatagumpay. Pananagutin natin ang mga nagkasala sa bansa. Nagpapasalamat ako sa napakaraming kababayan nating resonable at tumutulong tungo sa resolusyon ng pangyayaring ito. Maliwanag sa ating lahat na pwede pang lumala ang sitwasyon, pero pwede ring matapos na ang kaguluhang ito.
Alam naman po natin kung alin ang delubyon, tadhana ang may gawa, at kung alin ang talagang sinadya. Ang masakit ngayon, pinili ng ilang tao na mangyari ito at sadyang inilagay sa panganib ang napakaraming Pilipino. Gayunpaman, hindi tayo maubusan ng lakas para piliting tapusin ang kaguluhang ito sa lalong madaling panahon. Simple lamang po. Matatapos ang kaguluhang ito kung maging resonable ang mga personalidad na sangkot dito. Lalo na mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay tunay na pinuno. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. Your first question will be from Celerina Monte. Good afternoon, sir. I believe you had a telephone call with the Prime Minister of Malaysia. What you have discussed with him and when was this? Let me check that exactly. Saturday early morning. No? Early morning meaning mga 1 o'clock. Sinabi niya sa atin na talagang parang tumawid na ng isang linya. At yung sa nangyari nga, number one, hindi na raw pwede ang negotiations at that time dahil nagkaroon nga ng loss of life, lalo na sa parte ng Malaysians. At galit na galit raw ang kanilang mga kababayan. Inulit niya na 3 linggo na nilang hinihintay ang isang mapayapang resolusyon nito. Pero dahil nga dito sa yung pagdanak ng dugo at pagkawala ng buhay, talagang may isang linyang natawiran na at binigyan yung kanilang security forces ng authorization na tapusin na ang sitwasyon na to. Pinakiusap ko rin na kung pwedeng yung hindi naman involved na mga kababayan nating nasa Sabah na tinatayang baka hindi bababa sa 800,000 na kataong nananahimik na mumuhay doon, ay hindi naman sana madamay dito. At binigyan naman tayo ng assurance. Yun rin ang pipilitin nilang mangyari. Ayaw nilang humantong dito at tayo rin inuulit natin na yung loss of life ang pinaka-importante sa atin dito. May naunong kausap at siguro pinormal niya yung naisip ko na rin naman bago kami nagkausap na kung ako nalagay doon sa sitwasyon na to, ano ba ang dapat na reasonable yung pagkilos? Sir, I believe the Secretary Del Rosario will be leaving tonight or he already left for Malaysia. So what was your order to him? Well, yung makipag-usap siya sa kanyang counterpart na Foreign Minister ng Malaysia, susubukan pa rin na maghanap na ibang solusyon maliban. Diba, parang makalma nga yung sitwasyon para magkaroon ng katarungan, pero masigurado nating mapataas yung pag-asa na magkaroon ng solusyon na mas mapayapa. Sir, last point. Ina-explore lahat ng possibilities. Right? Sir, right now, there's this reported crackdown among the Filipinos in Sabah. Pero right now, hindi pa rin nakakadaong yata yung humanitarian mission natin. So, ano yung ginagawa natin to ensure the security? Yung reported crackdown is I think, alarmist. Merong mga undocumented Filipinos working in Sabah at may regularity na pinababalik sa Pilipinas at matagal na yun bago pa ako nakaupo. Wala naman yata masasabi natin na pangkalahatang tinutubis lahat na may kaugnayan sa Pilipinas at pinauwi sa Pilipinas. Hindi yata ganun nangyayari. So, again, ulitin ko, nag-usap ako ng pinakamataas na opisyal nila, pinakiusap ko na huwag madamay yung mga wala kaugnayan dito sa sitwasyon na to. At wala naman tayo nakikita na parang taliwas doon sa ating pakiusap ngayon. Thank you. Thank you. Mr. President, your next question will be coming from Raymond Tinaza of Bombo Radio. Good afternoon, Mr. President. Sir, with the reported development in Sabah and in other towns, especially the ambush, sir, are we surprised to see or did we expect this spillover of yung kaguluhan doon sa area? Well, ongoing yung mga operations, no? At syempre, pag ongoing, meron tayong mga sporadic reports. Kaya ikaw bilang matagal na rin namang mamamahayag, alam mo na kung minsan yung mga witnesses hindi ganun yung mga nag-uulat dahil yung late, baka hindi tama yung pag-appreciate niya sa mga nangyari. Spillover, did we expect? Hinahabol natin, wag kang kumalat. No? Nakafocus, aminin natin, nakafocus tayo dito sa ating mga probinsya tulad ng Tawi-Tawi, tulad ng Sulu, tulad ng Basilan. Tinututukan natin yung lahat datu. Hindi pa tayo binibrief, ongoing pa kayo operations, hindi pa tayo binibrief ng overall plan ng Malaysia.
Pero dito, yung spillover, pagkaintindi ko, may tinutukoy sila na pananaw nila ay mga supporter nung grupo nila Dato Puing. So, hindi, pag sinabi mong spillover kasi para ba may mga sympathizers and supporters na bigla nag-alsahan, mukhang hindi ganun ang umabot na report sa atin. Naninigurado sila nga na hindi magkaroon ng dagdag pang sitwasyon na pwede magkaroon ng karahasan. So, nung parang police function to, ng laban, di umano ang report na umabot sa atin sa kailang tinutugis at doon nagkaroon ng mga casualties. Sir, Malaysia or third-party facilitator with the peace process with more Islamic Liberation Front, how could we be assured that this scenario, this eventuality, cannot derail our successes gains in the ongoing peace talks with the MILF? Siguro mag-uumpisa tayo na sa pakipagtulungan dahil common problem natin. Huwag natin kalimutan, bago tayo naupo, nagkaroon ng hostage taking mula sa isang resort nila at dinala dito sa ating bansa. So, yung katahimikan ng Mindanao, makakatulong rin sa pagkakaroon ng katahimikan sa kanilang lugar. So, nasa interest nilang ipagpatuloy. At ulit, no, wala naman nagsasabing hindi na sila tutulong sa ating peace process. Siguro, tulad ng sino man, no, kung tutuusin, meron tayong utang na loob rin sa kanila, dapat pakita natin tayo mga tapat na at maasahang karatig bansa na may na responsable at handa talagang tuparin lahat ng ating mga pinagkasundo. Sir, last point. May we know what was the consensus or inputs being given our respective ARN governors with regards to how to resolve the problem peacefully? Well, marami tayong pinagtalakayan, no? Siyempre, yung idea ng saving face, yung hindi mapahiya, idea ng surrender. Nag-alok sila na meron iba sa kanila na mayroong personal na relasyon dito sa mga involved na to at lalapitan nga at para mag-explore kung anong mekanismo at paraan para nga magkaroon ng katapusan itong kaguluhan ito. Thank you, sir. Thank you. Sir, the next question will be from Weng de la Fuente of Net25. Good afternoon, sir. You've mentioned earlier po about the conspiracy or the sabwatan. Gaano na ho tayo kalapit para matukoy kung sino yung mga taong behind na pwedeng nagsusulsul po sa Sultan? Well, meron tayong mga intelligence reports tapos meron rin mga taong masasabi nating persons of interest. Pero yung intel report does not necessarily provide you with the evidence that is necessary for our courts. No? Therefore, cases are being built up. Pagdiinan lang po natin, no? May sakit si Sultan Jamalul Kiram, kailangan niya mag-dialysis. Yung dialysis, tinutulungan siya ng PCSO. No? So, even in terms of attending to his no, he needs assistance. I am told that renting a boat, no, a sufficiently large boat to go to Sabah costs about 100,000 pesos. No, and there were 2 boats at least and 1 speedboat that was used by this group. So, funds, no, and the food, money siguro that were left behind, yung mga seemingly concerted criticisms na all point to a conspiracy. Sir, kahapon po may ulat na nakipagpulong po si former National Security Advisor Norberto Gonzales with Sultan Kiram. He admitted na magkaibigan po sila pero he denied allegations that he's one of the instigators. Ano pong pananaw ninyo dito sa ganitong pagpupulong? Alam mo naman na hindi ako nag-aakusa ng kung sino man kung wala akong tanga na ebidensya. So, hintayin lang po natin yung resulta ng investigasyon. Sir, meron hong isang kapamilya ng Kiram, si Princess Miriam, at inaalok niya ho yung sarili niya na maging emissary. Are we open to this offer po? Emissary, ang dami na akong kumakausap eh. Nakausap na natin diretsuhan, nagpadala ako ng mga sugo kay Sultan Jamalul Kiram. No? Ngayon, siguro dapat unawain ng lahat. Bakit pa tayo may policy, hindi tayo nakipag-negotiate pag ganitong pagkilos? Dahil para na natin sinabi, lahat kayo mahinaing, no, daanin nyo sa dahas. Siguro iliwanag ko lang kung anong ibig sabihin nun. No? Sa batas natin, huwag na tayo lumayo. May nagtatalo sa lupa, may mga proseso. Ibig sabihin nun, punta ka sa korte, kung minsan baka sa barangay, pwede na ma-handle yun. Pero kung hindi, pupunta kayo sa korte, korte magdidesisyon kung sino karapat dapat.
Pag nag-introduce ka ng arms into the equation, no, pag gumamit ka ng dahas, no, hindi nakakatulong sa iyo mapatunayan yung karapatan mo doon sa lupain. At nagkakaroon ka pa ng kaso sa paggamit mo ng dahas. Yun ang nangyari ngayon dito. So, ang habol natin, mapayapang resolusyon. Ang gusto natin, katahimikan. Hindi natin mapapasulong yung ganong adhikain kung lahat na lang na may hinanagpis o hinanakit ay mag-aal sa armas. Sir, part of the win-win solution so ba yung na tulungan yung mga tagapagmana ng sultan para pataasin yung upa sa kanila ng Malaysia sa lupa? Well, yung siguro doon sa mga advocates sa pamilya ni Sultan Jamalul, para napakaliwanag sila nung sitwasyon. Pero pag binasa mo nga, lahat ng kasaysayan, istorya na nakabalot dito sa usaping to, hindi ganun kaliwanag. So, as na-mention na nga natin previously, meron nag-aaral nga ng lahat ng mga pangyayari bago pa. Iba nun, para nangyari, siguro 2 years old pa lang ako. No? At iba nun, nangyari, hindi pa siguro nagtatagpo ang lolo ko sa tuhod. No? At lahat ito ay nagkaroon pa ng bagong dimension, nagkaroon na ng kaso dati sa International Court of Justice, kung saan di man tayo sinabing party at interest. So, we will explore all possibilities. We have always been and we will be for justice for everybody. But seeking justice also necessitates a certain process. No? Yung, siguro, case in point, sinasabi natin meron tayong isang bansang karatig natin. Nagtatalo tayo, hindi sa tagisan ng lakas. Nagtatalo tayo based on rules, based on the law, based on international law. And that should be the case here. And that is the means to resolve this correctly and peacefully. Thank you, sir. Thank you. Sir, the next question will be from TJ Bergoño of the Philippine Daily Inquirer. TJ. Hi, sir. So, based on your talks with Prime Minister Najib Razak, TED Talks, one talk. I mean, We only your had one phone conversation, conversation, yeah. okay? Did he say how soon can this be ended? He left it up to the tactical commanders to decide. All right. And what's the peaceful tack that we're adopting, or what the Malaysian authorities are adopting? Well, that's why our Foreign Affairs Secretary is on the way to Malaysia to talk with the Foreign Minister and to explore possible other avenues that parang we will share with them messages that were sent to us by the group there. Yeah. And we will explore whether this is workable with the Malaysians. And the meeting will be done evening, about 9 o'clock or so. So I will await the results of that conversation. Sir, you said earlier that we're concerned about the safety of the 800,000 Filipinos in Sabah. Have we, in fact, given the clearance then to the Malaysian authorities to go after the group of Agbimuddin? Gave them the clearance. Parang I don't think they asked our clearance. Yeah. Pero in the same token, no, if Malaysians came to the Philippines and they were armed and they were threatening any of our communities, will I go to Prime Minister Najib and ask his permission to deal with them? I don't think I need to seek his permission to execute the laws of our land. And in this case, no, they are administrating Sabah at this point in time. I am sure that he feels that it is his responsibility to address this unlawful activity. All right, sir. Sir, just one more. When this is all over, are we sure that we can file charges against those two conspired? Umpisahan natin doon sa does the Constitution sanction any armed forces of the Philippines? Is there not a provision against private armed groups? They are obviously by any definition an armed group. Yeah. They call themselves a particular name, no? And meron ro yatang connivance allegedly by certain members of the past administration in the formation of this, which is in violation of the Constitution and various other laws of the land. Okay, that's one. Yung article that cites of the revised penal code that cites inciting to war. No, when you have an armed group that goes into an area administered by a different nation, no, can that not be considered an act of war by some of our citizens? And the revised penal code has a specific law that
penalizes people who incite others to war, amongst other things. But the DOJ is preparing all of this. Does the conspiracy lead up to the former president, sir? You're asking me for a conclusion that I wish I had right now. But again, unless we have the evidence that can be brought before a court that will prove the case, I will not make an accusation. All right. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Those are all the questions. Thank you, Thank you. Mr. President. Thank you. Thank you to our ARM and governors.